Okay. Ayan, ako, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa lingguhang panambahan ng Potter's Place Christian Fellowship dito po sa San Mateo Rizal. Binabati rin natin yung ating mga nasa online at nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan din tulad ng kalagayan namin dito sa loob ng bahay-sambahan sa Potter's Place Christian Fellowship. Ayan. So, muli, welcome na si Brother Arnold. Tagal ka din nakabalik. Ayan. So, ngayon po ang araw na ginawa ng Panginoon upang tayo po ay magpuri, magpasalamat, sumamba sa kanyang banal na pangalan. At bago yan, nais na natin batiin muna yung mga nag-birthday at magbe-birthday ngayong March. No? At ang nag-anniversary. Ngayon po ang wedding anniversary ni Pastor Ray at ni Sister Annie. Happy anniversary po sa inyo. Ngayong araw na ito. Happy anniversary. Tama ba ngayong araw na ito? At binabati rin natin si Brother Leo. Si Brother Leo nag-birthday po ng March 1. Maya-maya po, nandito na yan sila. March 2 ba? March 2. Ayan. So, at ang tatay niya ni Brother Efren na nasa langit na, nag-birthday din ng March 3. At birthday po ni Rayan, March 4. Sunod-sunod, no? At si Sister Emmy Capisonda, babatiin na rin natin, baka nakalina nakikinig. Birthday din niya mo sa March 4. At ngayon po ay anniversary, no? Ni Pastor Ray at Sister Annie. And we also want to greet sa March 6, si Ate Mencho Victorino. Kasama natin yan sa ating online na panambahan. Wedding anniversary ni Brother Lino at ni Sister Virgie sa Sumalangit Nawa. Sa March 8 po ay wedding anniversary po ni Brother Lino at ang ating kapatid na kinuha na ng Panginoon na Sister Virgie. Sa March 9, tayong March pala, no? Sa March 9, birthday po ni Jeremiah Awatin, no? Sa March 9. At sa March 11, ang ating kapatid na si Geneva ay magbe-birthday din sa March 11. Ang dami pa. Si Kisha Diaz sa March 19. At Sister Virgie ulit, ang ating kapatid na nasa ating Panginoon na, ay magbe-birthday din sa March 26. At sa March 29, ay si RJ Awatin. Ang dami. At nag-birthday din po, no? Nag-birthday din po noong Wednesday, si Zane Fajardo. Yan, yung batang mabait. Yung batang active, no? Sa church. Magpapastor siguro yan eh. Happy birthday, Zane. Nung Wednesday, birthday po niya. So, at baka meron po ako hindi nabanggit. Si Chloe, nag-birthday siya noong March 3. Yung aking apo, no, na umattend kami ng birthday party niya. Yung kanyang birthday party raw ay last na yon. Ang susunod daw ay sa Dibu na. Okay. So kung tayo po ay ready na, no? Tatawagan ko na po ang ating Bible reader for today. Yung dati ko pong girlfriend. Teacher Laita. May we request everyone to please, tayo tayo. Kindly open your Bibles to Psalms 29. Yan. A Psalm of David. Ascribe to the Lord, O mighty ones. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness.
The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. He makes Lebanon skip like a calf, Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forest bare. And in his temple all cry glory. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as king forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. The Lord bless the reading of his word. Nawa ho makita talaga natin ang enthronement ni God, lalo na po sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, kami po'y nagpupuri muli. Papasalamat, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Nawa ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ay magdingning sa aming kalagitnaan ngayon, Lord God. At kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng biyayang iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga pagkain, sa aming kapagkainan, sa kalakasan na iyong pinagkakaloob sa amin, maging sa mga salapi na iyong binibigay sa amin upang kami, Panginoon, ay makakilos, Lord God, ng maayos sa buhay namin, Panginoon. At naniniwala kami lahat na meron kami, Ama, ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya't marapat lamang, Lord, ng lahat na maibalik namin sa iyo. Kasama na rito ang aming mga talento, ang aming mga gamit, Panginoon. Magamit mo ito para sa iyong kaharian. At ibigay namin, Panginoon, ang aming natatanging buhay, sapagkat ang buhay na ito, Ama, tinubos mo mula sa kapahamakan. Ngayon, kami po'y nag-i-enjoy, Panginoon, sa isang buhay na may proteksyon, sa isang buhay na may kagalingan sa aming karamdaman, sa isang buhay, Panginoon, na masasabi namin, Lord God, na buhay na yung niligtas upang magkaroon kami, Lord God, ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ito, Panginoon, kinikilala namin na kabutihan ang galing sa iyo. Ang aming pagparito sa church, sa oras na ito'y kabutihan mo sapagkat binigyan mo kami, Lord, ng kalakasan. Sa paggising namin kaninang umaga, nakita namin na ikilos namin ang aming mga katawan. Kami nakapagpihis, Lord God, nakahakbang papunta sa simbahan, Panginoon. Kaya't, Lord, salamat po sapagkat ito'y isang malaking biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming tao, Lord God, ang nais pumunta sa church sa oras na ito, subalit sila po ay nasa banig ng karamdaman. Iba po namin kapatiran na maaaring hindi nakakaramdam ng maayos sa oras na ito, kaya dinadalangin namin, Ama, ng iyong mapagpalang kamay ay humipo at magkaroon ng kagalingan ang buong katawan, Panginoon, ng mga kasamahan namin, Lord, na maaaring ngayon nakahiga sa karamdaman, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang aming Diyos ngayon na sinasamba at wala po kaming ibang sasambahing Diyos liban sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang nag-iisang Diyos, walang katulad. Ikaw ang Diyos na ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng aming pamilyang inaaruga mo rin, Panginoon. Salamat din, Lord, sa aming bansa na patuloy mo binibigyan ng kalayaan na mabasa ang iyong salita, may bahagi, Panginoon, ang iyong salita. Dalangin namin, Lord, sa mga darating pang mga araw, ang kondisyon, Lord, ng mundo. Alam namin, Ama, na apektado, Lord, ang aming bayan sa kaguluhan sa Middle East, ang pagtaas, Panginoon, ng mga bilihin. Lahat po, Lord, maapektuhan. Subalit naniniwala kami, Lord God, that you will supply all our needs according to your riches and according to your glory. But also, Lord, help us, Lord, na maging wise sa aming paggastos, maging wise sa paghawak namin ng salapi, maging wise, Panginoon, sa pagtugon ng mga priorities ng aming buhay,
sapagat kami po ipapasok sa isang yugto sa aming bayan na magkakaroon, Lord God, ng pagsubok, ng kahirapan, Panginoon. Naniniwala man kami na Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin, Panginoon, ng aming pangailangan. Subalit dalangin namin, Ama, na huwag po namin sayangin, Lord God, ang lahat ng pinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na sa mga sandaling ito, maramdaman namin at maranasan namin ang kapayapaan na yung pinagkakaloob sa amin. Salamat po sapagkat patuloy mong hawak ang iyong trono. Ikaw pa rin ang Diyos na nakaupo sa iyong trono. Ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat. Sa kalagitnaan, Lord, ng kaguluhan sa mundong ito, Ikaw pa rin ang aming pinagtitiwalaang Diyos na siyang nagbabantay at nag-iingat sa bawat isa sa amin. We thank you, Father. We commit you all these things in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi po lahat ng Amen and Amen. Bigyan ko na po kay Sister Annie. Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag na po tayong umupo at awitin po natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord at batiin po natin ang bawat isa. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. One more time. I love you with the love of the Lord. Love you in the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Okay, testimony time po. Baka meron pong gustong magpatotoo at ibahagi sa atin ang kabutihan ng Lord sa isang buong linggong nagdaan. Meron po ba? Salamat po sa Panginoon. Nakasama natin si Pastor ngayon. Last week po ay hindi at pinanalangin po ng church. Salamat po. Patuloy po natin ipadalangin si Pastor no, sa kanyang mga karamdaman. No? So meron po ba magpapatotoo? O kung wala pa, ako na lang po mabilis para makapag-Sunday school po tayo mamaya, no? So, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yung first face-to-face na prayer meeting ay naganap po last Wednesday. At napakasarap po na maramdaman na nananalangin po ang bawat na umattend. So, inaanyayahan din po namin kayo na umattend po ulit. Sa susunod po, next month po ulit ang ating face-to-face prayer meeting for every first Wednesday of the month. Ayan po. At saka, so announcement na po, no? Meron po ba? May magte-testimony? Wala po. So, okay. Announcements po, this Wednesday, online po muna yung prayer meeting natin. So, kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo pong i-chat sa amin. Ano pa para may panalangin. So, Wednesday po yan, 6 o'clock. Ang Bible study po ay to be announced po kasi si Pastor Dick ay umuwi muna sa Samar. So, malaman po namin kung sino maglilid ng BS kung meron man. Pero sa prayer meeting po, meron naman pong maglilid ng prayer meeting. And then, ang young professional, hindi ko alam kung kailan ulit po yung kanilang meeting, no? I-announce din po yan, yung kanilang fellowship. Ang Siwaw po, this coming Saturday, ayan, na-announce ko na. This coming Saturday, fellowship po ng Siwaw, at the same time maglilinis po. 1 o'clock po ng hapon. So kung sino po yung mga available, punta lang po kayo. Okay po? So, kung wala na pong additional announcements na sasabihin, okay. So, may naayos pa. Salamat din po sa Panginoon sa fellowship ng Siwaw nung last Wednesday din po. Napakasaya po ng Siwaw.
na nagbanding. Nagkumain po kami sa Anli Merienda, no, sa Lilac. May mga humapol, no, na mga kalalakihan na mga men. So, ang ganda po, masaya po yung banding na yon. Itinuloy po namin dito, naglinis na rin po kami. At the same time, nag-face-to-face prayer meeting po kami. So, kung meron pong mga available, no, join lang po kayo. Ang ano nga po namin, ang aim naming mga siwaw, makapunta sa bahay naman ng iba at makapag-invite. Sabi nga po ni Pastor Dick, tayo daw po sa prayer request natin, isama natin kahit 3 pangalan ng kamag-anak natin na talagang pinagpipray natin na makakilala sa ating Panginoon. So, ayan po. Tawagin ko na po ang praise and worship team para po sa ating pag-awit sa Panginoon. Ayan, good morning po. Inaanyayahan po natin ang lahat na tumayo at simulan natin ang papuri ng paawit sa ating Panginoon. Ayan, God's morning po sa ating lahat. Ayan. So, another day, another morning ang binigay sa atin ng Panginoon. Another chance natin upang pasalamatan, purihin at itaas ang kanyang pangalan sa umagang ito.
Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Wala sa labi kong nagpupuri. Wala sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may babantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may babantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may babantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may babantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Tunay nga po na marapat at dapat nating ibigay yung pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Yung pinakawagas na papuri para sa Kanya. At yung pagsambang karapat dapat niyang matanggap. Dahil ang ating Panginoon ay hindi lamang po mabuti, kundi napakabuti sa ating mga buhay. Patuloy nating itaas ang Kanyang pangalan sa mga ganito. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ay hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Mamalaki sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri,
Jesus, dakila ka. Kami ulihay lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. First Peter chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. In Psalms 119, verse 54, the statutes have been my songs in the house of my pilgrimage. You may all be seated. Makakaupo na po kayong lahat. And shall we close our eyes and let us concentrate for a few minutes sa presence ng ating Panginoon. Let us lay aside every problem na nasa ating isip. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, Father, once again, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat that we are all here, O God, nag-gather, Panginoon, because of you.
Father, we pray, O God, that you will anoint each one of us. Wangisan mo kami, Panginoon. Cleanse us. Panginoon, ang aming mga buhay. Father, we commit ourselves into you, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Ang paksa ko po ngayon sa umagang ito ay katangian o characteristic of a pilgrim. Binasa natin kanina, tayo pong lahat bilang Kristiyano ay manglalakbay, strangers and exiles dito sa mundong ito. Living with an eternal perspective. Ang ating pong isip habang tayo naglalakbay dito ay meron po tayong pupuntahan. Ang destination natin ay ang kalangitan. Bilang stranger o manlalakbay, yung lifestyle natin requires our heart on God. Dapat daw ang puso natin ay nasa sa ating Panginoon, separating from worldly lust. Dapat ang puso natin ay malayo sa munduhang pamumuhay and finding the joy in the journey as our true home in heaven. Now, sa 1 Peter chapter 2 verse 11, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrim, abstain, lumayo kayo from fleshly lust which war against your soul. Habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, yung lifestyle natin requires setting our heart on God. Ako po ay biyahero. Hindi ko naman kaila sa inyong lahat. Mas madalas pa akong nasa labas kaya sa nasa bahay. Pagpupunta ka ng bundok, pag bimission ako sa kabundukan, hindi ko pa pwedeng yung kilos ko sa syudad, kikilos ko doon sa kabundukan. Yung pananamit ko sa patag, hindi ko pa pwedeng ipanamit doon sa kabundukan. Iba yung style ng nasa bundok ka at iba yung style ng nasa syudad ka. Alala ko yung classmate ko misyonaryo, first time na magmi-mission sa bundok. Taga-probinsya siya, pero hindi bundok. Planada yung kanyang probinsya. Nag-mission sila sa bundok. Wow! Ang dala, maleta. Maleta. Aakyat ng bundok, maleta. Naka-high heel. Bundok yung pupuntahan. So, iba yung lifestyle nung ikaw ay nasa planada at iba yung lifestyle mo nung ikaw ay nasa bundok. Now, tayong mga Kristiyano, manlalakbay lamang tayo rito. Ang sabi ng Panginoon, dapat nakaseparate tayo. Hindi tayo nakikibagay sa gawi ng sanlibutan ito. Dapat, habang naglalakbay tayo, nandun yung galak natin sapagkat tayo pupunta sa ating destinasyon sa paraiso. Now, habang tayo nagtatravel, naglalakbay, pwede ka bang hindi marumihan? Hello? Kasi maglakad ka nga lang maghapon eh. Tignan mo yung kwelyo ng iyong batok eh. Puro libag. Maglakad ka lang. Magmotor ka lang maghapon. Tignan mo, kumuha ka ng place towel na puti, punasan mo yung mukha mo. Ang dumi na.
So it is impossible na hindi tayo madumihan habang tayo ay naglalakbay, marurumihan at marurumihan. Nung panahon ng pandemic, maraming Kristiyano ang nakontaminate, nangamatay, nagkasakit, nahawa. Nahahawa tayo. Sapagkat tayo naririto sa loob ng mundong ito. So it is hard not to be contaminated. It is hard to be clean when we are here on earth. Hello? To be honest with you, minsan napapamura ako eh. Napapamura ako. To be honest with you, minsan sa galit ko, marami na ako napatay sa isip. Sa isip. Nasa mundo tayo. As a traveler, habang tayo naglalakbay sa mundong ito, there will be a time na hindi tayo lahat palaging malakas. Ilang pastor na nabalitaan natin bumabagsak? Ilang pastor na natin naririnig natin na natutukso? Nagkakamali. Hello? No one is perfect, right? Hello? Wala pong perpekto. Nagkakamali po tayo. Because we are in this human flesh. Minana pa natin sa ating mga ninuno. Dumadaloy pa yung gene ng ating mga ninuno. Yung kasalanan. Now, habang tayo bumabiyahe sa mundong ito, pwede tayong magdumihan. Paano natin lilinisin ang ating sarili kapag tayo ay nadumihan? Pag nagtrabaho ka sa bukid, sa kaingin, nagtrabaho ka sa carpentry, maghalo ka ng semento, nagmotorsiklo ka maghapon, madudumihan ka. Anong ginagamit natin panglinis? Para tayo ay luminis, nagliligo tayo, gumagamit tayo ng tubig to cleanse our physical body. Para malinis tayo, gumwapo at gumanda. Now, kung yung physical na katawan natin nalilinis ng ordinaryong tubig, paano kaya ito? Nakakarinig kayo nito? You have a dirty mind. Ang dumi ng isip mo. Yung ordinaryong tubig kaya, pwede kayang ipanlinis sa maruming isip? Kahit ilang ligo ka, kahit ilang swimming pool o dagat ang langoyin mo, hindi ka malilinis ang iyong dirty mind. We can get, sabi ko nga kadalasan sinasabi ko sa inyo yung church ngayon, nai-impluensya na ng sanlibutan. Instead that we should influence the world pumapasok na sa loob ng simbahan at nai-impluensya na ang simbahan. So how can we clean yung ating isip? Ang sabi sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so he is. Kung ano yung nasa isip, yun siya. Sa mundong ito, mahirap magsalita. Alam niyo na yung pastor na kilalang pastor, nasama sa corruption. Kilalang pastor.
nadamay sa korupsyon. It's hard. It's difficult to cross against the strong current of water. It's not easy. So may mga nadadala na aagos ng takbo ng mundong ito. So we can be contaminated. Now, paano natin nilinisin yung ating isip? Yung ating maruming pag-iisip, yung masama nating pag-iisip, paano natin nilinisin? Ang sabi sa Psalms 119, wherewith all shall a young man cleanse his way? Saan daw niya nilinisin ang kanyang daan? Psalms 119 verse 9, by taking heed sa pakikinig ng iyong salita. Saan daw nilinisin ng bata, ng binata, ng tao ang kanyang daan? We have a crooked life. Madumi yung ating buhay. Baluktot yung ating pamumuhay dati. Pero saan daw natin matutuwid yung kanyang buhay? Pamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. In John 15 verse 3, now you are clean. Ang sabi ng Panginoon sa 12 disipulo, malinis na kayo through the word which I have spoken unto you. Hindi lang sila nilinis physically, kundi nilinis yung kaloob-looban ng kanilang pagkatao. Again, hindi natin pwedeng gamitin yung tubig na ordinaryo para linisin ang madumi nating pag-iisip. Ang ginagamit para malinis ang ating isip ay through the Word of God. Siya yung tubig na naglilinis ng ating kaloob-looban. In 2 Corinthians 7 verse 1, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and bringing holiness to completion in the fear of the Lord. Again, ang sabi rito, let us cleanse ourselves. Linisin natin ang ating mga sarili. From every defilement of the body. Nahahawa tayo, nadudumihan tayo. While we are traveling through this earth. How can we clean? Again, by taking heed ng salita ng ating Panginoon. In Hebrews chapter 10, verse 22, let us draw near with a heart in full of assurance of faith. Lumapit tayo sa Panginoon na mayroong tamang puso, mayroong tamang kasiguruhan ang ating pananampalataya, with our heart sprinkled clean, winisikan ng salita ng Diyos from an evil conscience, and our bodies with pure water. Again, yung evil conscience mo, hindi kayang linisin yan ng anumang bagay. Only the Word of God can clean our evil conscience. Nahahawa yung konsensya natin. Nadidefine ang konsensya natin. While we are traveling dito sa mundong ito. In Titus chapter 3 verse 5, Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa which we have done, but according to His mercy, He saved us. Hindi sa pamagitan ng kanyang mabuting gawa, not by works of righteousness, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa tayo ay naging matuwid.
kundi ayon sa kanyang awa, He saved us. Paano tayo naligtas ng Panginoon? In verse 5, by the washing of regeneration, sa paghuhugas ng pagbabago ng ating buhay, and renewing of the Holy Spirit. Not by the works of righteousness. Wala pong righteous kahit isa. No one is righteous, no, not even one. Nananalaytay pa rin sa atin, sa physical na laman na ito, dumadaloy pa rin sa atin yung kasalanan na minana natin kay Adan. No one. Hindi tayo pwedeng maging righteous by our own works. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, we can be a righteous person. Hindi masamang gumawa ng mabuti. But hindi ang basihan para tayo ay maging isang righteous person. Pero sabi rito, but according to His mercy, sa awa ng Panginoon, tayo ay naging righteous. By the washing of regeneration, hinugasan tayo ng Panginoon, ng Kanyang salita, at nirenew ang ating pagkatao pamagitan ng Holy Spirit na nasa sa ating puso. Yung Spiritong yan ang nagbibigay konsensya. Siya yung nagbibigay ng conviction sa atin to follow the Word of God. We cannot separate yung Word of God at ang Espiritu ng Diyos. May mga taong magaling kay pagdebate, but their lives are far away from the truth. In John chapter 3, verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alam natin to, kung sinong tinutukoy, si Nicodemo. Isang parasiyo. Kabisado ang Biblia, nagtuturo ng Biblia, and yet there is no assurance that he can go into heaven. Hindi niya alam kung paano. He knows the Bible. He teaches the Bible. But he does not know how to enter into the kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water, this is the word of God. And the Spirit, tingnan niyo po yung Espiritu niyan, capital S. He cannot enter into the kingdom of God. That is the Spirit of God. Yung Word of God na ating binabasa at yung Espiritu ng Diyos na nasa sa ating puso, siya yung nagtutulak, siya yung nag-uudyok sa atin na sundin natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya slowly, from glory to glory, nare-renew tayo, nare-regenerate tayo, nahuhugasan tayo ng salita ng Diyos. Again, no one is perfect. That's why from glory to glory, God is changing us. Iba yung pamumuhay ka, mamuhay ka sa kasalanan, at iba yung mamuhay na ikaw yung natukso lamang. Natukso ka, you can repent and go back. Pagkamali ka, you can repent and go back. Pero kapag ikaw ay namuhay na doon sa pagkakamali, then that is something wrong. The righteousness of God. In Romans chapter 8, verse 18, being then made free from sin, tayo'y pinalaya na sa kasalanan. You become the servant of righteousness. Ikaw ngayon ay alipin ng katwiran. Being made free from sin. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Ako po'y bartikero. Lasinggero. Kasi, second year high school pa lamang, nagtatrabaho na ako sa construction. Kasama ko matatanda sa akin. Pagkasahod, pag may pera, inuman dito, inuman doon. Pagka-graduate ko ng high school, trabaho ulit.
Nung nagkatrabaho ko, nasasama ko doon sa mga taong construction worker. Pag may pera, pag sahod, punta ng beer house, inom dito, inom doon. At titignan ko yung mga taong yun. Papasok sa beer house, naka-step in. Hindi makaya bumili ng sapatos. Pero merong alak na pambili. Hindi kaya bumili ng magandang sapatos, pero may pangbiling alak. Why? Kasi alipin na sila ng bisyo ng alak. And they cannot change themselves. Mga taong sigarilyo ng sigarilyo. Ibig na pambili lamang ng pagkain, sige pa, hit pa ng hit. Why? They cannot control it. Kasi alipin sila ng kasalanan. Yung pambababae. Ang dami. Dumadaloy sa kanilang dugo yun. Yung panlalaki. Yung estapadora, mangungutang na hindi binabayaran, dumadaloy sa dugo nila yun. Alipin sila ng kasalanan. Na-share ko na ito sa inyo noon, ako biktima ng estapa diyan sa Masinag. 1990s. Maliit pa yung mga anak ko. Kumukuha ako ng bahay, ng lupa. Hinuhulugan ko. Nung 30% na, pala ko ng patayuan unti-unti. That time, ang batas noon, pwede mong patayuan. Pag 30% na nababayad mo sa lupa, pwede ka na magpatayo unti-unti. Kamukat-mukat mo, yung binabayad ko, hindi pala dinadala sa realty. So, nagreklamo ko, nag-imbestiga ko, pinuntahan ko yung bahay nila, ang sabi sa akin ng kapitan, ay naku, lahi po nila yan. Yung estepadora. Mula pa sa kaninu-ninuan nila, dumadalo yung dugong estepadora. Alipin. Yung kasalanan yun ang dumadaloy sa kanilang dugo. Being then made free from sin. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Sa ganitong kasalanan, we are free. You become the servant of righteousness. Alipin ka na ng katwiran. Being the righteousness of God in Christ Jesus means you are justified by faith. Tayo ay pinawalang sala, justified na, pamagitan ng pananampalataya, pamagitan ng gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin gawa. Pinawalang sala tayo, naging righteous tayo, sapagkat, ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, for He had made Him to be sin for us. Siya na walang sala, si Kristo na walang sala, ay hinatulang nagkasala upang tayong makasalanan ay mapawalang sala. Yung kasalanan natin, inako na ni Kristo. Inako na ng Panginoon yung kasalanan natin. That's why we become righteous. Not because of our good deeds, but because of Him who died on cross of Calvary. And because of that, binigyan tayo ng right standing with God. Pwede na tayong pumunta, pwede na tayong umupo, pwede na tayong tumayo sa harapan ng ating Panginoon. Freedom from sin, dominions and victory over the law of sin and death. Again, we become righteous not because of what we have done. Naging righteous tayo sapagkat si Kristo, kinuha niya ang ating karamihan. Kinuha niya ang ating kasalanan. Siya na walang sala ay natulang nagkasala upang tayong makasalanan ay mapawalang sala. We are righteous person in Christ Jesus. Nagkakamali tayo. Walang taong hindi nagkakamali sa mundong ito.
Walang perpekto. Walang perpekto. But in spite of our mistake, in spite of our shortcoming, in front of Him, we are justified. We are righteous in front of Him. But don't abuse yung biyaya ng Panginoon. That's why we need to be cleansed by the Word of God. Kailangan natin sa tuwi-tuwi na maglinis tayo, maghugas tayo ng ating mga pag-iisip pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ang pilgrim, kinakailangan matyaga ka. Ha? Perseverance, enduring trials while keeping our eyes on the ultimate goal. Handa ka. Sa buhay na ito, habang tayo naglalakbay, maraming problema. Maraming problema. Walang tao, walang problema. Mapasanlibutan, mapakristyano, lahat tayo may problema. Ang sabi sa Hebrew, I shake not only the heavens, but also the earth. Isa-shake niya, hindi lamang yung earth, but also the heaven. Tayo, tagalangit na tayo. He shake the earth and the heaven. Hindi tayo exempted sa mga trials na darating sa mundong ito. Yung gera, hindi tayo exempted. Pagtaas, inflation, tumataas lahat yan. Apektado tayo. But we need to endure. Kasi ang goal natin, makarating sa finish line sa ating Panginoon. In James chapter 1, verse 3, knowing this, that the trying of your faith work patience. In verse 4, but let patience have perfect work. Hello? Sabi rito, knowing this, that the trying of your faith work patience. Pagtsatsaga, and but let that patience have perfect work. Mayroong idudulot na maganda ang pagsubok sa ating buhay. That you may be perfect and entire wanting nothing. Pagsubok yan, pasensya natin, hahaba, titibay, yung karakter natin mabibuild. In James chapter 1, verse 34, teaches that testing your faith develop patience or endurance, which lead to spiritual maturity and completeness. Alam nyo, marami, masarap alalahanin yung mga pinagdaanan mong hirap na ngayon ay nasa tagumpay ka. Through those trials na de-develop yung ating karakter. Through those trials. Hindi ito setback. Yung trials na yan, nagiging mature tayo. Nagiging well-rounded yung ating karakter. Tignan natin si Job. Job chapter 14, verse 7. For there is hope for a tree. May pag-asa raw sa puno. If it be cut down, kahit putulin mo yan, that will be sprout again. May tutubo at may tutubo. And that it shoots, and that it shoot will not cease. Hindi ito matitigil. Tuloy itong uusbong at uusbong. Though its root grow old in the earth, and its stump die in the soil, yet at the scent of water, muli, yung konting tubig na yan, which is the Word of God, it will bud and put out branches like a young plant. Madidiligan at madidiligan yung punong yan.
at lalago ulit. Again, yung Word of God. Sa buhay natin, may mga punong pagbinagyo na puputol. Pero hindi sila karakat-dahat at mamatay. Pagdating ng tag-ulan, may umuusbong ulit. May umuusbong. May umuusbong. Yung ugat niya, tumitibay, ng tumitibay, ng tumitibay. Sa Biblia, sabi ng Panginoon, may isang puno na hindi namumunga. Pinutol. Kasi walang silbi. Walang bunga. Para yung mga protinang dumadaloy doon, mapunta sa ibang sanga. At mamunga ng siksik, liglig yung sanga. Sa buhay natin, God allows trials to prune our life. Para tayo matanggal ang mga dapat matanggal sa ating buhay. Mga bagay na hindi kaaya-aya. Bata pa lamang ako, talagang sa bahay namin, putot kuntsinta ang narinig ko. Talagang bata pa lamang ako, hanggang paglaki ko. Dahil yun ay narinig mo putot kuntsinta. So dala mo na yun sa isip mo. At yun yung bottleneck ko. Lalo na kayo nagsisimula sa Panginoon. Na-share ko na yun sa Bible School. Nauntog ako. Naku lalabas sana yung putot kuntsinta. Alam ko nasa Bible School ako, tinakpan ko yung bibig ko. Mapapahiya, kakahiya. Nasa Bible School ka. Tatanggalin yan. Ipupurun tayo ng Panginoon. Maraming pruning na dadaan sa ating buhay. It's not easy. It's not easy. Pero through the Word of God, yung mga bagay na pinutol sa atin, may muling mag-sprout. May muling lalabas at mamumunga. Lahat ng ating bitter experience, lahat ng karanasan natin hindi maganda, masaklap na karanasan, the moment you're experiencing it, you will not be thankful to God. I tell you. The moment you experience that bitter experience, you are not thankful to God. You might even question God, bakit God allow it? Pero after that, you will be thankful sa Panginoon. It's a part of your testimony. It's a part ng iyong upbringing sa ating Panginoon. Lahat ng trials, God has a purpose to cleanse us, to build us, to prune us. Tayo po'y manlalakbay, a life of dependence. In 2 Timothy, chapter 3, verse 13, well, evil people and impostors will go on, from bad to worse. Masama na lalong nagiging masama, deceiving and being deceived. Ito'y takbo ng ating mundo ngayon. Ito'y takbo ng mundo na ngayon. Palala ng palala. Palala ng palala. Sasabihin ko sa inyo, nung panahon ko pakikita mo sa television yung si Silvia de la Torre ba yun? Naka-long sleeve, nakaganyan. Ngayon, iba na. Hindi mo na kinakailangan pumunta sa biros para makakita ng mga nagsasayaw na walang baro Sa television, right away, makikita mo.
One time ako yun nasa airport. Katabi ko isang lalaki. Matanda sa akin. I don't know kung matanda sa akin o mas matanda ako. Pero puti na yung mga buhok niya. Nakita niya yung mga babae. Mga social, airport eh. Naku, Panginoon ko po. Naka-short pants, nakalabas na yung pisik sa pet eh. Sabi ng ni Manong, ay, nako. It's nothing to them. Wala sa kanila yun. Kasi yun ang trend ngayon. Wala sa kanila yun na magbilang ng babae, magbilang ng lalaki. Wala sa kanila yun. Na anong kasalanan ginagawa? Bali, wala yun. Kasi ginagawa ng lahat. Gawa naman ng lahat yan eh. Pag napunta ako sa impyerno, hindi lang naman ako. Marami akong kasama. From bad to worse, deceiving and being deceived. Ay, marami ako ikichismis. But look in 2 Timothy chapter 3, verse 14. But as for you, si Timothy, kausap ni Pablo, as for you, continue what you have learned and have firmly believed. Knowing from you learn it. Sabi ni Pablo kay Timothy, but as for you, continue what you have learned. Ano yung natutunan ni Timothy? Na firmly believe, knowing from whom you learn it. Kanina ba niya natutunan yung bagay na yon? Sa kanyang lola. Mula sa kanyang lola, pinasa yung salita ng Diyos. Pinasa yung salita ng Diyos. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writing. Mula sa pagkabata, alam mo na yung salita ng Diyos, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. You will make you wise for salvation. From the early childhood, namulat si Timothy sa salita ng ating Panginoon. Salvation, akala natin, tayo ay niligtas lamang ng Panginoon mula sa lake of fire. Akala natin yun lang eh. Akala natin, na Kristiyano na tayo, hindi na tayo pupunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Pero meron pa pong deeper meaning yung salvation diyan. Ang sabi rito, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Yung salita ng Diyos will make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. The word salvation in Hebrew means salvation, Yeshua, or rescue. Niligtas tayo ng Panginoon doon sa dagat-dagatang apoy. Pero tignan po natin, yung salvation sa Greek word. In Greek word, ang salvation ay soteria. Tinignan ko po ito sa Google. Soteria, a noun meaning deliverance, preservation, rescue, safety. It is derived from the word zozo, meaning to save, to heal, or to make whole, often implying rescue from peril or sin. Ito po yung meaning ng salvation sa Greek word. So hindi naman po tayo iniligtas ng Panginoon sa dagat-dagatan na po'y kung hindi niligtas tayo, pinagaling tayo, at ginawa tayong complete whole ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon that we have wholeness sa ating buhay. In Genesis 1:27, so God created man
in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. In verse 7, chapter 2, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life. And then the man became a living creature. Mannequin, gawa sa putik, naging living creature nung hiningahan ng Espiritu ng ating Panginoon. That's why we are created in the image and in the likeness of God. Huling dalawang talata, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, abstain from all appearance of evil. Iwasan nyo ang lahat ng mga kasamaan. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, in verse 23, chapter 5 ng Thessalonian, I pray, God, your Holy Spirit, soul, and body be preserved, blameless, into the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi lamang tayo sinave from hell, mula sa lake of fire, kundi tayo ay soteria, tayo ay nais ng Panginoon tayo ay pagalingin sa ating kasalanan, nais ng Panginoon tayo ay iligtas, nais ng Panginoon tayo ay maging kumpleto, our whole being. Sabi ni, again, Timothy, the world is getting crazy and crazy and crazy. But as for you, continue what you have learned and have learned, firmly believe, knowing from whom you learn it. From childhood, he learned the Word of God. He learned the Word of God. Hindi po kaila sa atin na our politicians sa ngayon, trilyon-trilyon, malay-maleta ang kanilang binubulsa. Walang konsensya, walang conviction. They came from exclusive school. Matataas ang pinag-aralan. Eloquent speaker, good English speaker. And yet, yung mind nila ay corrupt. The world is getting crazy, crazier. Imiwas tayo. Layuan natin and try our best. To run with endurance the faith that is ahead of us. It is not easy. It is not easy. But every time na magkakamali tayo, let's go back to the Word of God and be cleansed by His Word. Pag bumagsak tayo, huwag tayong manatili sa putik. Let's go back. Si Jimmy Swaggart, kilala sa international yan. Nagkamali, nagkasala, bumagsak ang ministry. But now he goes back. But not as glory as before. Sa ngayon, meron tayo siyang 1,000 member sa simbahan. Magkakamali tayo because we are not perfect. We are still in a human being with a fleshly desire. But with God's help, we can overcome. Again, pinalaya na tayo ng Panginoon sa anumang bisyo,
ng kasalanan. We are freed from sin. Wala nang dominion, wala nang kapangyarihan. Ang kadiliman para tayo ay sakupin uli. When we fell, when we commit mistake, we can go back. That's why having a fellowship like this is very important. This is where we can get strength from one another. This is where we can hear the word of God for us to be renewed, to be refreshed, to be cleansed, to be cleansed by the word of God. Again, we are all pilgrim, manlalakbay lamang sa mundong ito. There will be dirt from time to time, but we can ask forgiveness and listen, take heed to the Word of God, because only the Word of God and the Holy Spirit can change us from glory to glory. Shall we bow our head in prayer? Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, Father, we truly admit, Panginoon, that we have a shortcoming in our lives. Without you, Panginoon, without you, hindi namin kayang manatili, Panginoon, tumayo sa aming pananampalataya. We don't have the strength to carry on. But Father, we pray that every time na kami magkakamali, every time, Panginoon, na kami lilihis, Father, we pray that your Holy Spirit that is within us, Panginoon, will remind us to go back to your presence. Give us a strong conviction sa aming daily lives, Panginoon. A strength to carry on, to follow your Holy Spirit na nasa sa aming mga puso. Lord, we cannot change ourselves. Hindi namin kayang baguhin ang sarili namin, Panginoon. You alone has the power to do that. Lord, kung may mga weaknesses kami na until now, hindi namin ma-overcome sa aming mga buhay, search our heart. Search our heart, our mind. And help us, O God, to overcome yung mga weakness na yan. Lord, help us that from glory to glory, we can be changed, O God. From glory to glory, Panginoon, we can become like you. Lord, salamat. We can be contaminated. Nakahawa, Panginoon. But Father, we pray that your Word of God will continue to wash us, continue to cleanse us, Panginoon, sa aming day by day na pamumuhay, O God. We commit ourselves into your loving hand like potters, Panginoon. Tagalin mo ang mga bagay na hindi ka aya-aya sa aming buhay, O God. And allow us to follow your word. Father, we thank you
We give all the glory and honor, O God, to you and to you alone, O God. Bless each one of us, O God. Bless each one of us as we continue to go deeper into your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po yung oras pa mag-Sunday school. At pwede pa, no? So tayo po ay magkakaroon na po ng division ng upuan. Doon po yung kababaihan, dito po ang kalalakihan, ang male, dito po ang young people, doon po ang young professional. Doon po sa aming online, kami po muna yung magpapaalam na dahil ngayon po ay magkakaroon tayo ng Sunday school. Kaya po, magkita-kita po ulit tayo sa online next Sunday po. So, sige po, tayo po ay malaya na. Malaya nang sumunod sa Panginoon. Yung mga lesson nasa iyo.